lagyan natin ng kable. Okay, on natin. Wala nga. Masasabi din niya pumutok na yung fuse eh. Okay, kapag ganyan yan, may problema sa may power supply. Malamang yung supply nito is SMPS or switch mode na power supply. Sunod-sunurin ko muna yung mixer. Sa previous vlog natin is powered mixer. May built-in siya na amplifier. Ito naman, built-in din to. Monorite. Hindi, kwan lang ito. Mixer lang talaga siya. Wala siyang built-in na amplifier. By the way, maraming salamat. Sa may previous natin galing Bulacan yun. Bulacan o Pampanga yata yun. Ito naman is galing Baguio ito. Tama yung narinig nyo. Galing Baguio via drop and go ng Victory Liner. Isa sa mga hinahangaan natin na content creator, vlogger, o ano man tawag dyan, or box maker. Yan. Siguro kilala nyo rin naman ito. Si Sir Alex On. 100 subscriber ito sa YouTube eh. Isa sa malupit na gumawa rin, mag-DIY ng mga sound boxes. Okay? Yan, yung karton nyo. Okay, maraming salamat sir Sir Alex On sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin mixer, kebler. Binigyan din ako nito ng cap or sombrero. Ito yung sticker nyo. Yan, BL Custom sa kanya ito. Okay, dinikit natin. Ngayon, ang issue nito ay pumutok na yung fuse. Ngayon, lagyan natin ng kable. Okay? On natin. Wala nga. Masasabi din niya pumutok na yung fuse eh. Okay, kapag ganyan yan, may problema sa may power supply. Malamang yung supply nito is SMPS or switch mode na power supply. Okay, ngayon, wala na paligoy-ligo ito. Kalasin na natin yung back panel nito or sa takip niya sa ilalim para ma-check natin kung ano yung pinaka-problema niya. Naikalas ko na yung bandang ilalim niya. Tapos yung pinaka-cover, tinanggal ko na. Dito sa lapag ko. Yan, ito yung pinaka-power supply niya. Ito yung common na supply ngayon ng mga mixer or mixing console. Yung SMPS na supply. Okay? Ang kadalasan bumibigay dito, pag bumigay yung fuse dito, kadalasang nasisira dito ay itong area na to. Sa may primary section niya. Kadalasan nasisibak ito, yung MOSFET na to. Tapos, itong mga diode. Okay, pag nasibak itong MOSFET, kadalasan nasisira din ito. Itong diode na to, rectifier niya. And then ito nga, kasi ito malamang open nitong fusible papunta sa may MOSFET na 5 ampere na 650 volts. Okay? And then sana ito, buo itong IC na to. At ngayon, i-check ko na lang para hindi na umaba yung oras natin. Although pwede naman, total dito na yung tester natin. Wala kasi itong kwan, yung isang tester ko, ayaw ko pang gamitin, ayaw ko ilabas. May buzzer mode sana yun eh. Ito kasi wala nang kwan, yung buzzer mode dito sira na. Okay, ito sorted to. Ayan, sorted. Tapos dito, parang sorted lahat Okay, rectifier diode nya. Short, tapos ito kayang diode na to. Zener na to. Sorted din zener nya. Mamaya malaman niya kapag natanggal na yung itong MOSFET, yung tong paa ng MOSFET itong tatlo na to. Check natin. Malamang short din ito. Ayan, shorted nya. Okay, try natin kung may mahanap tayong pyesa na pamalit. Kung wala, try natin convert sa may 4 wires. Okay? Nakalas na natin. Ito, kwanto yung MOSFET na 5 ampere. Ayaw mag-focus 5 ampere na 650 volts. 5N65. Okay, 5 ampere na 650 volts. Tapos, itong tatlong rectifier diode na N4007 lang naman ito. Yan, ito. Tatlo, pero itong isa buo. Pero baka palitan ko na lang din yan. Tapos itong fusible papunta sa may MOSFET na open ito. Kung lang ito ay 0.38 ohms. Tapos itong isa N4148 naman ito. Okay, switching diode. Yan, ito. And then sana buo itong
IC. Check ko naman, mukhang buo naman. Okay, tapos mamaya palitan natin to. Yung thermistor na to. Okay, hanap muna ako ng pamalit. Bunot ko na, or napalitan ko lang pala. Ito guys, yung IC, pinalitan ko. Sira din to, may shorted. Buti may nahanap tayo nakaparehas. Walang code dito kung mapapansin nyo. Naghanap lang tayo sa may mga bunot natin na ganito klaseng board din. Okay, hindi ko alam kung anong value ng IC na to. Kung na makita. Tapos yung MOSFET, ayan galing sa may TV ito. Yung heatsink kan, hindi ko na tinanggal kasi naka-tornilyo na siya. Ayan, kaya yan na lang nalagay ko. Yung dating heatsink tinanggal ko. And tapos yung pinalitan pa natin is ito, kinalawang ko 470k, dito yung banda sa ilalim. Tapos ano ba? Itong fusible na 0.38, wala tayong makuha ganito. Ngayon, yung nilagay ko is 0.28. 0.27, no? Nakaparallel. Yan, diskarte lang Pinarallel natin dalawa. Para medyo matibay siya. Okay, tapos ito, rectifier diode, binalta natin to. Tatlo lang yung isa, hindi ko napilitan, buo naman Tapos ito, yung switching diode 4148, bago na yan. Okay, tapos ito pala, palitan ko muna to. Tapos testing natin. Palitan na natin yung thermistor. Yan, kumuha na naman ulit tayo sa TV. Kasi yung board ng TV, ang power supply nun is mostly ay SMPS. Okay? Ayan Palitan natin yan Tapos, ano ba? Okay, sa tingin ko okay naman Ngayon, binalik natin to. Mamaya na natin isaksak yung supply yung kable para sigurado. Okay? Kailangan may lumabas muna na supply dito. Ngayon, pinaltan ko yung fuse dito sa likod. Ito yung fuse Yan, tumirik talaga siya Busted na. Ngayon, para ako kinakabahan para ako kinakabahan. Ngayon, nakabalb naman tayo Okay? Safe naman yan. Switch on natin. Kapag may shorted, ilaw yung bulb natin. Okay, on ko. Okay, hindi naman. Ngayon, tingnan natin kung may voltahe na lumabas. Di ba? Sana may voltahe na lumabas. Okay, tika lang. Dito, 5 volts. 5 volts to dito. Okay, meron. Meron na Okay, may voltahe na. Dito, 48. Ay, may switch pala ito. May switch itong 48 na Okay, ito 0 48. Dito play 48 niya sa kabila Switch pala ito. Ito 48 to. Hindi ko makuha, baliktad Try natin test prod. Pero meron na kasi may 5 volts na Ito 0. Tapos 15. Okay, meron 15. Ito, magre-reverse to. Yan, reverse siya Tapos itong 48. Ito 48 ito. Merong 48 to kaso may kuwan na siya, may switch. Okay, working na siya. Working na. Ang gagawin na lang natin, ibalik natin sa may hindi, pwede pala tong kuwan. Pwede pala silipin. May minute ba? Wala. Wala naman. Yung kuwan natin, yung naman umiinit yung MOSFET ngayon. Balik natin ito. Tapos itong isang linya na to, switch ng Phantom 48. Ito. Yan, yung huling sinalpak natin. Papunta yan dito. Switch yan. Ngayon, pwede pala siyang patagilid. Okay. Para malaman kung ma-supply na siya or wala. Ngayon, pag nito na lang siya, on natin. Parang nabalatan na ito. Okay, on natin. Okay. Ayan may power na siya Ayan. Okay na.
Okay, kapagana natin. Pwede naman yan i-4 wires eh. Palagay ko kayang i-4 wires to. Hindi pa ako nakapag-convert ng 4 wires dito, pero tingin ko pwede. Pwede siya kasi may optocoupler naman eh. Nadaan naman natin sa repair eh. Ang pinaka-importante is i-check nyo yung ito, MOSFET. Tapos itong IC na to. Tapos yung fusible resistor na open yan. Tapos yung rectifier diode. Tapos diyan sa may ilalim, meron siyang yung switching diode 4148. Yan, check nyo yan. Yan ang kadalasan nasisira. Okay? Yan, ito yung mga pinalitan natin, no? Marami-rami rin. Itong IC, fusible, thermistor, ito kinalawang to, 470K, 4148, MOSFET, tapos rectifier diode. Yan, tapos itong fuse niya. Okay, balik natin. Balik ko na ito. Yan, ibalik ko na yung tornilyo. Okay na. May input na nakalagay. Makikita nyo, umiilaw na. Meron, no? Yan. Yan lang naman problema nito, sabi ni Bossing, yung power supply lang. Wala na ng power, bumigay. Okay, sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na baguhan lang siyempre. Sa mga veterans, wala. Very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung mixer na naka-SMPS na supply, switch mode power supply. Okay, itong mga pyesa na to is always yung i-check. Sunod doon, dalawang magkasunod na gawa natin, puro mixer tapos puro power supply. Magkaiba lang sila ng supply na ginamit. Yung isa is itong toroid transformer, yung isa naman is SMPS. Okay, ayan, Sir BL Custom. Ayan, bali okay na tong mixer mo. Salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay, and then dahil lumabot ko sa part na video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pag-subscribe ng YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.